makibalita na tayo mismo mula dyan sa Washington DC. Nabalita ko nagka-bomb threat din daw pala kanina. Oo. Nung nagbobotohan. Syempre ang nakatutok po dyan, our very own Jovi Francisco, nariyan ngayon sa Washington DC. Jovi, kamusta? Hindi ka na nakatulog? We know. Kamusta dyan? Good morning from Washington, D.C. Nalilito na rin ako. Madilim pa eh. No? Pero Oo. good morning Oo. from Washington, D.C., mga kapatid. At of course, ano tayo sabi ko nga, hindi ko alam ko sa inyo na, nalilito na ako ngayon na sabihan ko, ibang anchors, sinabi ko na, imposible naman puntahan ko si Trump doon sa sa Florida. Sa Oo. Florida. Oo. Ibang flight yun, from here sa D.C. So, ang nakabantay tayo ay sa magiging next move ni Vice President Kamala Harris. Dahil kagabi nakadalawang attempt kami na pumunta doon sa Howard University. Pero yun na nga, eventually nagsabi na hindi na lalabas doon sa crowd si Vice President Kamala Harris. So, hindi na kami talaga pumunta doon at tumuloy. Pero syempre, kausap ko yung mga masasabi nating part ng kampanya niya ng mga PhilAm. Of course, hindi sila pwede magpakilala, di ba? I mean, lalo na ngayon after seeing the numbers. Pero anyway, nakausap sila, may mga mensahe. Kasi tinanong, syempre yung usual tanong natin sa media, what went wrong, di ba? Parang maganda yung laban, sabihin git-gitan, pero parang kulang na kulang nung dumating na yung mga numbers. So, parang ang text lang sa akin yung management of the campaign ay key daw yan, is key. Following yung departure from office ni Trump nung time na nawala siya, agad itong nag-launch ng campaign, at ito namang si Vice President Kamala ay nag-take over. So parang may kulang pa ng 3 months yung kanyang preparation. So yan nung nagsisimula na kasi dito sa Amerika, hindi lang itong usap-usapan between yung mga sourcing, kundi pati yung local media, yung pag-dissect kung what went wrong doon sa kampanya ni Harris. Lalo nakita naman natin kung gaano karaming artista at celebrities at mga power personalities yung sumuporta dyan hanggang sa kaduluduluhan. Or baka naman it's not what went wrong kay Kamala Harris. Baka ano yung ginawa ni Donald Trump para ma-encourage yung people, 'di ba? Na tama. So, kamusta yung mga nakausap mo diyan, Jovi? Ano ba yung nagustuhan nila kay Trump? Bakit bigla siyang naging sure win? Parang Hindi ko rin alam. Hindi may paliwanag yun nga eh. Oo. Kasi Kasi may paliwanag, pero sabi nga nila, kasi yung personality, galing na rin tayo sa ganyan Ruth and Chiki, na parang someone na merong ganong kalakas na personality, baka marami nakaka-relate at yun ang magiging pick nila eventually. siguro So, ayan yung nga. siguro yung kanina naalala ko yung binanggit ni Chiki kanina kasi siguro mas ramdam ng mga tao kung ano yung current state nila. Parang ganun tayo, parang dahil ayaw natin yung nangyayari dito. It's like a vote against the current administration. Parang ganun na lang. Kasi especially, inflation is a big issue. Diba? Ramdam ng mga tao na tumaas yung presyo dyan sa Amerika. So parang siguro, yun yung pinakamalapit na nila, yung parang pinaghuhugutan nila, yung kung ano yung nararanasan nila. Exactly. Alam mo naman, gawain nila dito, magpunta ng Rouse, magpunta ng Target, magpunta ng... Uy, ginagawa grocery is natin life yun. nga. Diba? Grocery is life. So, kung ikaw ay talagang palagian na nagpupunta sa mga ganyan dito sa Amerika, hindi tayo, kundi yung mga taga rito talaga, daman-daman yan. Parang tayo, pag lumunta tayo ng palengke, di ba, alam natin na tumaas talaga yung, parang ang bigat, parang ito yung budget ko, hindi na kasya. O kaya yung gasolina, lagi tayo umaangal dahil taas ng taas, di ba? Bababaman, after 3 weeks, babawiin din naman sa atin. So, parang mukhang ganun din yun, nakaka-apekto talaga sa kanilang mga desisyon yan. Pero sa Filipino, sa PhilAm community, yun din ba yung issues na tinitingnan nila? Or meron pang other issues aside dito sa mga prices? Kasi sa media talagang yun yung sinasabi nila yung mga presyo talaga Yeah, tulad ng in-enumerate ko ng isang araw, Chiki, kasama siyempre yung ating
mga paniniwala, yung iba kasi 'di ba may strong faith, may Catholic faith, tapos meron ding Christian faith na parang baka mas bagay kasi hindi kasing liberal nung kabilang partido, o kaya lalo sa reproductive health, ano. So may mga ganyan, at saka sa seguridad din yung tungkol sa mga immigrants dito. Isipin mo, yun ang unang-unang mga binanggit ni former President Trump sa kanyang speech kanina sa stage doon sa Florida. Yung tungkol sa we welcome everyone, parang gano'n, pero legally, di ba? Yeah. So parang may mga may mga ganong parang get siguro ng ilan sa mga kababayan natin. Hindi lang kababayan natin, kundi no mga bumoto sa Naalala ko lang yung kinukwento mo kanina nung nag-report ka rin, Jovi, na parang nagtataka ka na how come, yung mga ini-interview are not openly endorsing Trump or saying na they voted for Trump. Pero yung binabanggit natin na all the celebrities, 'di ba? Talagang lahat sila nag-endorse kay Kamala. Pero Taylor bakit Swift. kaya ganun? Parang surprise talaga na. Tapos sinasabi natin talagang dikit na dikit yung laban. But when you look at the results now, talagang medyo malayo, umaangat di ba? si Trump. Medyo Oo. malayo. Pero ang pustahan na lang natin dyan, Ruth, ay kung bukas, pag nakasalubong kayo mga na-interview ko, baka naman proud na sila. I guess very similar din sa nangyari din sa atin dito, 'di ba? Remember with VP Lenny, Yes. nung tumakbo, parang nagkaroon ng hope yung mga pro VP Lenny, 'di ba? Na parang wow, ang dami sa mga rally, ang dami. Pero also, yung mga pro BBM nagsabi, sa rally yun. Paano pag sa botohan? Tingnan na lang Yun natin sa nga. election day. Although kanina Oo. meron din ako narinig ng mga pundits na parang sinasabi nila na yung politika dyan sa US in a way very similar dito sa Pilipinas, kasi parang third world country rin daw sa politika yung US, na kapag ka natatalo sumisigaw din daw ng pandaraya. Ganun ba? Yeah, what happened in the last elections, 'di ba? Yung Biden Trump. So, we're not expecting the same scenario now because Trump, yun na nga, si Trump na yung mananalo. And even before, he was already saying na hindi naman daw violente yung kanyang mga supporters. He was assuring that, no, even before the elections happened. Yeah, pero syempre naniguro ang Washington DC, di ba? Talaga sinecure nila ang US Capitol. Talagang naka-cordon off ang tawag doon. Basta may mga barikada na just in case na merong magtangka. Pero hindi na mangyayari yun kasi yung grupo na sumugod doon ng January 6 resurrection. Ang tawag doon, Ruth? Basta yung nangyari noong January Capital 6. riot, Ay yeah. hindi naman insurrection. Ay hindi naman sila malungkot ngayon para gawin ulit yon dahil mukhang makakabalik naman sila sa White House. Okay, before tayo maubusan ng oras, alam niyo naman may pinapupuntahan sa akin ng frontend na medyo malayo. Doon daw ako tatayo. Okay. May request pala. Oo. So parang nainggit sila sa good morning kapatid. Parang gusto nila ganun din. Anyway, puti pa si Ruth, hindi umagal kanina kasi ang background ko lang Oo nga. Kasi alam ko Hotel. galing ka Philippine Embassy. sa embassy. Embassy. Oo, galing sa embassy. Nasa embassy kasi ako nung nag-usap kami ni Ruth sa kanyang programa. So pag-usapan natin ng saglit yon dahil nung time na kinausap ko si Ambassador Romualdez sa kanyang tanggapan dito sa Washington DC, ay nasa kasagsagan siya. Inamin naman niya, nasa kasagsagan siya na nagpe-prepare sila na kung si Kamala ang mananalo or si Trump. Kasi nasa mandato ng embassy natin dito na sila yung mag-reach out doon sa eventual winner. Diba? So parang naghahanap na sila ng paraan kung sino yung contacts and stuff, kung sino man yung tatawagan nila to reach out kasi that's part of their mandate nga naman para merong link agad tayo doon sa eventual winner. Pero at the same time, ay diniscuss niya, syempre, ang seguridad. Nagtanong natin si Masek kayo na tungkol doon Yung bomb threat. Diba, hindi yung tungkol sa Yung sa WPS. Yung sa WPS. Yeah. Sinagot niya yan. Tapos pangalawa, nag-zero in ako kay... Hindi ko alam, tinanong ko rin naman kung halimbawa kung ang mananalo ay si Kamala, what will happen sa relationship ng dalawang bansa. Pero tinanong ko rin at nag-zero in din ako kay Trump. So, ito yung mga naging sagot ni Ambassador kanina. What we're hearing, of course, the policy of
a Trump, a second term for President Trump would mean America first, which is one of his slogans. And so we take that to mean that President Trump would most likely encourage or having more American businesses relocate back to the United States. And we're talking here mostly of the businesses that are now leaving China for various reasons, and we are one of the recipients of this movement coming from China into the Asian Pacific region. But nonetheless, we do have the exports, meaning the exports from Asia to the United States. The Philippines and Vietnam are the top. They are the top exporters of our various goods coming from our country and also Vietnam, which gives you an indication that there's a lot more economic trade. And I think that will continue. Okay, parang parang topic pang Regina Hing. Ah! Sa mga trade, Pero anyway, sinabit ko na yan sa ating editor sa business, para sa'yo mas humimay yan. Pero yung sinabi niya tungkol sa MDT, o Mutual Defense Treaty, tuloy to kahit sino ang manalo. Tapos yung relasyon ng Pilipinas at Amerika, wala na daw question doon, parang bakit naman daw hihina, for sure, mas lalakas pa, kahit na magpalit pa ng lideran. Ayan. Okay. So, aantabayan na natin yung official na declaration. Hindi lang from Fox. Pero syempre, matagal-tagal pa medyo yung proseso kasi yung Congress nila magmi-meet pa sa January to certify yung panalo. Pero Nako, yun ang nandyan na ako sa Manila, no? Oo, kasama ka na namin na maghihintay. Pero bukas Update. makakausap ka pa namin, Jovi. Tanungin namin yung mood dyan after nag-die down na ito. Parang sana may event bukas may event sa embassy kasama ang ilang mga PhilAm, so tingnan natin kung makukuha, kung mga proud na sila para sabihin ko sino binoto nila. lalabas na sila. So, pupuntahan ni Jovi yung embassy. Tomorrow.